Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Pagbati po mula sa pambansang dambana ni San Antonio de Padua, dito po sa Bayan ng Pila. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Lunes, ika-22 sa buwan ng Pebrero, pinagdiriwang po ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro o yung tinatawag na Feast of the Chair of Saint Peter. At nais ko pong ipaabot ang pagbati ng happy birthday sa aking pamangkin na si Pauline, celebrating her birthday today. Welcome po sa ating daily gospel reflection. Samahan niyo po kaming muli sa pang-araw-araw na pagninilay sa mga salita ng Diyos mula po sa ating mabuting balita. Mga kapatid, ngayon pong February 22, kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro or Chair of Saint Peter. Ang ating pong mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ito po ay mula sa ika-16 na kabanata, mga talata 13 hanggang 19. Ang paksa po na pinili ko para sa pagninilay na ibabahagi ngayon ay nagsasabing, Our Need for a Savior. Meron pong isang pari na nagsabi ng ganito, that if God knew that our greatest need had been information, He would have sent us the best educator. And if our greatest need had been technology, surely God would have sent us the best scientist and inventor. If our greatest need had been money, very surely God would have sent us the best economist. And if our greatest need had been entertainment, sigurado ang ipadadala sa atin ng Diyos ay isang mahusay na entertainer. But since God knew that more than all these things, the greatest need of man was the need for forgiveness and salvation. That is why He sent us a Messiah and a Savior in the person of His beloved Son, our Lord Jesus. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, sa kapistahan po ng luklukan ni Apostol San Pedro, si Jesus po ay nagtanong sa kanyang mga alagad, sino ba ako ayon sa sinasabi ng mga tao? At sino ba ako para sa inyo? And Peter made his proclamation addressing Jesus, You are the Messiah, the Son of the living God. Kaya mga kapatid, sa ipinahayag pong ito ni Pedro, sinabi niya ang tunay na identity ng ating Panginoon, na siya po ang Mesiyas na ating tagapagligtas. And with these words, Peter is not only telling us about the titles that he knows about Jesus in the way that a limited mind understands. The true meaning of the word Messiah in relation to Jesus is far beyond his capacity to understand because of his limited knowledge and his limited capacity to know and perfectly understand. Kaya, nung mga panahong iyon, ang uri ng Mesiyas na hinihintay ng mga Hudyo ay isang Mesiyas na katulad ni Haring David, kung kaya't magmumula sa lipi ni Haring David. Isang leader at hari na political in nature and character, katulad nga po ni Haring David na nakipaglaban sa mga kaaway at marami pong labang pinagtagumpayan para sa bayang na pinili ng Diyos. That is why Jesus said in today's gospel reading, hindi laman o dugo ang nagbunyag sa iyo ng katotohanan ito,
kundi ang aking Amang nasa langit. And so, our declaration of Jesus as the Christ, the Messiah and Savior must also be a confession of our need for forgiveness and salvation. Sapagkat yan naman talaga ang dahilan para sa pagdating ni Jesus. Ang maging Mesiyas na kapagligtas, ang Diyos na hahango sa pagiging makasalanan ng tao. Ang sabi po ng mga non-Catholics, yet nonetheless are also Christians belonging to other denominations. Just accept Jesus as your personal Savior and you will be saved. Tanggapin mo lang si Jesus bilang isang personal na Panginoon at tagapagligtas at ikaw ay maliligtas na. Does it mean pwede na akong magkasala? Anyway, magpapatawad naman ang Diyos sa akin. Ano mang bigat ang aking nagawang kasalanan. Does it also mean na pwede na akong hindi maging mabait o maging mabuti? Sapagkat si Jesus naman ay aking personal na Panginoon at tagapagligtas. My dear friends, God is not something or a tool that we can use anytime we find ourselves in trouble. Nakapag-gipit ka na at wala ka nang magawa para iligtas ang iyong sarili, isasabihin mo na lang, anyway, I have Jesus as my personal Lord and Savior. Ililigtas ako ng Diyos. Totoo naman po yon na ang Diyos ay magliligtas sa mga taong nagpapailalim sa kanyang kapangyarihan at kalooban. Ibig sabihin, ginagawa kung anong naaayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ano nga po ba ang maaaring ipakahulugan ng pagtanggap natin kay Jesus bilang ating Panginoon at personal na tagapagligtas? Para sa akin, ito po ay nangangahulugan na una, pagsusuko ng buhay at ganap na pagpapaubaya ng sarili sa Diyos. Kaya kung tinatanggap natin si Jesus na tunay na Panginoon na tagapagligtas, kailangan nating bitiwan ang mga bagay na umaalipin sa atin at hayaan nating si Jesus ang magpatakbo sa ating buhay. Pangalawa, ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay nangangailangan ng pagbitiw sa kasalanan at pagkapit ng mahigpit sa Diyos. Sabi nga po ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 15, verse 5, I am the vine, and you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. And so, never hold on to anything tighter than you're holding on to God. Kailangan mas mahigpit ang kapit natin sa Diyos kaysa sa mga bagay na hindi naman makapagdadala sa atin patungo sa Diyos. And so, let go of the past because it is no longer yours. Keep holding on to God because the promise of a better future is yet to come. Pangatlo, mga kapatid, kailangang maging mulat araw-araw sa pangailangan sa pagliligtas ng Diyos ang tao. Kailangan aware ka na araw-araw kailangan mo ang pagliligtas ng Diyos. Sapagkat ang pagliligtas ng Diyos ay nagpapatuloy araw-araw. We will be saved not only by our good works. We will be saved because God is good and He wants all of us to be saved. Kaya yung pong ating pagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus bilang isang Panginoon na tagapagligtas ay kailangan maging expression ng ating pangailangan para sa isang tagapagligtas. Our profession of faith in Jesus must be an expression of our need for a true Savior. Kaya mga minamahal na kapatid, kailangan natin ng isang Panginoon at tagapagligtas. At yun ay matatagpuan natin kay Jesus, sapagkat siya ang ating tunay na Mesiyas at tagapagligtas
katulad po ng ipinahayag ni Pedro sa ating mabuting balita. Kayo po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po'y nakatulong ang pagninilay na ito at pagpalain po tayo ng Diyos.